Panoorin natin 'to. Umpisahan natin. Ay, pati ba si Vera Files? Ah, okay lang. Sige. Magsabay-sabay sila. Happy, happy party! Mag-party kayo mga fact checkers. Party, party. Anyway, high energy yarn. Yan natin. Ni-record ko agabi. Kagabi lang pinak-check mga kochero. Agabi lang. Tagal-tagal na itong video na to. Ngayon lang nila nakakita. Okay, panoorin natin. Gusto ko lang din mag-react dito kay Ed Lingaw kasi hindi pwedeng siya lang ang magpa-publicize ng reaction niya. Dapat ako din. Okay, play natin. Ay, ang bagal. Narinig niyo ba? Sa CPP-NPA, protekto daw ang senadora ng rebelding grupo. I-fact check po natin yan. Mainit na usap-usapan ng confidential fund sa proposed budget ng Department of Education na gagamitin umano sa paniniktik sa NPA recruitment at iba pang illegal activities sa mga eskwelahan. At kasabay nito, muli na namang nabuhay ang akusasyong konektado sa CPP-NPA, ang unang kritiko ng confidential funds na si Senator Risa Hontiveros. Ang sabi sa isang video, tila protektor ng CPP-NPA si Hontiveros. Ito po ang reaksyon ng uploader sa pahayag ng senador. Hoy, tawagin mo ako sa pangalan ko, Ed Lingaw. Anong uploader dyan? Ayaw mo akong tawagin sa pangalan ko? Ha? 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 Uploader, bigla ako hala. Nung nagtatalo kami sa thread nung post niya, kung ano-ano tinatawag sa akin. Tatawag pa akong boy, utoy, etc. etc. Tapos ngayon, tatawagin mo akong uploader? Anyway, tuloy natin. Na hindi dapat madamay ang mga estudyante sa mga surveillance activities ng DepEd. Dagdag pa ni Hontiveros, dapat ay i-reallocate na lang ang pondo at mag-focus ang ahensya sa tunay nitong mandato. Hindi nagustuhan ng vlogger ang pahayag ni Hontiveros at kinestyon kung Vlogger! Vlogger lang? Ayaw mo ako tawagin sa pangalan ko? Ayan, nagmumura yung pangalan ko dyan, oh. Alala. sariling interes lamang ang pinoproteksyonan ng senador. Ang video na pinost sa Facebook, meron na wow. 10,000 likes at 434,000 views. Kaya pala kaya na finact check mga kochero. Kaya pala finact check. Kasi mga kochero, marami nang malaki-laki na yung narating. Malaki-laki na yung naikot. So, syempre, mamaya na ako magre-react. Sige, wala natin. Ang version naman ito sa YouTube, meron na pong 35,000 Grabe, views. nakakahiya yung sa YouTube. Hindi po totoo ang 35,000 akusasyon laban sa senadora. Sinuri po yan ng Facts First PH at ng Rappler. Walang kahit anong report na nagpapahiwatig na si Hontiveros ay konektado, sumusuporta o protektor ng NPA. Ilang beses na rin pong pinasinungalingan ng ilang fact-checking groups ang akusasyon na ito. As if it bears weight, no? As if it bears weight kapag chinek ng fact-checking groups. As if it bears weight. It doesn't bear weight, Ed Lingaw. Kaya tinatawa-tawanan ko lang kayo eh. Tinatawa-tawanan ko lang kayo. Wala lang ngayon. Kinontent nyo ako. Di content ko rin kayo. Ganyan lang kasimpleng usapan ngayon. Ganyan na lang kasimpleng usapan ngayon. Pag kinontent nyo ako, di content ko rin kayo. Okay, tuloy natin. Ay, nako. Dati na rin tinanggi ng senadora na konektado siya sa NPA. Handa rin umano siyang magsalita laban sa mga pang-aabuso ng rebeldeng grupo. Tagal naman magsalita. Sa panahon ngayon na marami tayong nababasa o napapanood na kung ano-anong pinagmumukhang legit na balita, maging mapanuri po sana tayo bago tayo maniwala at magpakalat ng mali. Kung ano-ano ang legit na balita, mag-ingat tayo sa pinapainggan, pinapanood. Impormasyon. Ayun, yun na yun. Diba sabi niya? Marami pong pinapakalat na mukhang legit na balita. Lo? Kayo lang ang legit? Okay. Alam nyo mga kuchero, ito lang naman para makapag... na-post ko na sa Facebook page ko to, pero it's just worth repeating now. Kasi, etong si Ed Lingaw, feeling ko, reaction to dun sa... kumalat kasi yung video. Alam nyo, kung hindi naman kumalat yan, hindi papansinin yan.
Maniwala kahit sa hindi. Kung hindi ko malat yan, hindi yan papansinin. And daming nanood sa Facebook. 430. Ilan? 400. Actually, teka lang, wait. Titignan ko nga. Iba pa yun nasa ano ko eh. Yung sa record ko, iba pa. Hindi lang 400 yan eh. Siyempre, simpleng flex na rin tayo kahit konti, di ba? Wait, tira natin kung ilan yung sa Facebook. Actually, nung nag 200k pa lang siya, sinabi ko na kila Katie. Sabi ko, Katie, nakakaamoy ako ng fact check. Nakakaamoy ako ng fact check, Katie. Ayun na nga, nangyari. Fact check na nga. Saan yun? Castro, Ontiveros. Okay. Wait lang guys Wait lang. Sarap mang asar eh. Impeachment. 523,000 actually. Yung dito sa akin. Yung sa record ko dito. 523,000. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi nandito rin yung yung kung magkano yung kinita ko sa video. Kaya hindi ko na lang mapakita. Hindi ko naman pwedeng takpan, di ba? Pwede ko ba takpan? Hindi, nagbabak siya. Ayun, nasa 523,000 dito sa record ko. Sa record ko. Malaki-laki na rin, di ba? Malaki-laki na rin na inikot. So, excuse me. Nung nag 200, 300k pa lang siya, sabi ko na kay Katie, naku Katie, hintay-hintay ka ng fact check. Mukhang mapa-fact check tayo dito. Okay. So mga kutsero, ako naman, wala namang kasi wala namang bigat yung fact check nitong mga to eh. Except sa one of these days, baka mamaya ma-take down na naman yung page ko. Yun ang the worst that can happen. Pero, other than that, wala naman. But, kung papanoorin nyo po yung video ko, mas maganda itong sa Facebook, pa yan, compressed pa yan eh. That is a 10-minute summary of a 25 to 30-minute video. Yung nasa YouTube, yun yung buo. Kung papanoorin nyo po yun, mga kotsero, hindi ko po sinabi dun sa video na protector si Risa. Hindi ko categorically sinabi na si Risa Ontiveros ay protector ng CPP-NPA. Ang sinabi ko po dun, kung papanoorin nyo po siya, simple lang. Bawal ba? Hindi ba pwede na tiktikan ang mga guro at mga prinsipal na miyembro ng Kaguma? Ang Kaguma po, mga kotsero, is the underground group of the CPP-NPA na ang miyembro nun puro guro. Tapos, mga kotsero, ang backbone ng video na yan, ang konteksto ng video na yan, hindi sinabi ni Ed Lingaw eh. Ang konteksto ng video na yan, yung 16 schools, high schools 16 high schools na na-infiltrate na ng CPP-NPA. O ba't ayaw nyo banggitin yon? Krappler? Pedophiles? Ed Lingaw? Ayaw nyo banggitin yon? Yan. Yan ang problema sa inyo. Gusto nyo lang palabasin na yung fact check nyo tama, pero hindi nyo chinek yung konteksto ng video mismo. Ang topic ng video na yon ay merong 16 na high schools, public high schools that was already infiltrated by the CPP-NPA for NPA recruitment. Tapos itong si Risa Ontiveros nagsasabi, kailangan ba nating tiktikan ng ating mga estudyante? Hindi ang mga estudyante ang tinitiktikan. Yung mga teacher, yung mga principal na miyembro ng Kaguma. Yung Kaguma, yun yung underground yun yung grupo na nakasama o nakakabit sa CPP-NPA. In fact, kung papanoorin nyo po yung video, mga kotsero, pinakita ko po doon na yung Kaguma, ang gusto nilang mangyari sa mga teacher ay revolutionary teacher. Hindi nyo alam na. Sinabi nyo lang, hindi, si Risa Ontiveros, hindi nagsusuporta, hindi siya miyembro, hindi nagpoprotekta. Kung di ba naman kayo isang tanga na inutil, kung pinanood yung video, di sana naintindihan nyo yung context, kaso hindi. Ang gusto nyo lang gawin, alagaan yung kandidato nyo sa 2025 or possibly 2028 national election. Yan talaga yan. Baby nyo siya ngayon Baby nyo siya ngayon. Ito si Risa Ontiveros, baby to ngayon ng Dilawang Pink CPP.
Siya ang ano nila, siya yung bagong Lenny Robredo nila. I can see it right now. I can see it right now. Ito yung bagong ano nila. Ito yung bagong ano, Lenny Robredo nila. Tingnan nyo, binibuild up pa ba si Lenny? Hindi na. Si Risa Ontiveros na. Bakit? For all I know. Di ba? Di ko alam kung bakit si Risa Ontiveros ang napili nila, pero most probably si Risa Ontiveros yan. Tingnan nyo mga kutsero, obserbahan nyo, lahat ng ano, halos lahat ng mga videos na kukontra kay Risa Ontiveros, yun ang may fact check. Pangatlo ko na to na topic ko si Risa Ontiveros, tapos finact check. Ngayon, Ed Lingao, welcome ka naman pumunta sa channel ko. Gusto mo punta ka dito ka magpaliwanag. Di ba nag-imbita pa ako makipagkape dyan sa mokong na yan? Sabi ko, Ed Lingao, liga, usap tayo personal. O, kape tayo, libre pa kita. Ayaw mo, di ba? Yan kasi kayo eh. Ayun. So mga kutsero, obserbahan nyo, karamihan ng kapag ang topic sa Risa Ontiveros, siya lang may fact. No, pakinggan nyo, obserbahan nyo yan. Binigyan nyo ako ng libreng airtime. Matagal na ako hindi na-feature sa News 5 ha. Simula nung nawala ang Face the People, hindi na ako na-feature ng News 5. Ngayon na lang ulit. Ay, nako. Anyway. Anyway. So, yun. Yun lang. Naano ko lang, naisingit ko lang. Ay, nako. Simple lang naman kasi itindihin yung mga videos ko, alam nyo mga kutsero. Sa totoo lang, simple lang talaga. Very, very simple lang ang mga videos ko. As in, kung papanoorin mo siya tapos, iintindihin mo yung konteksto, napakadaling intindihin. Pero syempre, may mga tao dyan, pinoprotektahan ng ano nila, interest nila, kaya may ganun. Kaya may ganung drama. Tingnan nyo, sa 2028, feeling ko, either tatakbo si Risa ng presidente or vice president. Fearless forecast ko yan. Kasi wala nang iba eh. Asa sila kay Coco Pimentel. And even if he does, he won't win. Hindi ko siya mananalo si Coco Pimentel. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Tapos hindi maganda experience ng LP sa Liberal, ng LP sa PDP, lalo na nung pumasok si Digong, di ba? Hindi maganda nag-experience sila. So, I doubt. Sino patakbuhin nila? Si Ed Selagman? Good luck. As if. Okay, so hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming pong salamat sa inyong maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa ating channel. And don't forget to like, share, and subscribe! I'll see you next time in our next Coach Jarrett Live. Bye everyone! See you next time.